Film Lane are back on track. Biyahe naman namin pa Botolan, Zambales. Nag-side trip din kami sa Lake Mapanuepe at may nahanap kaming budget-friendly na accommodation. So stay tuned! 3 a.m. pa lang, we pack our bags. Make sure na walang gamit na may iwan. Di na rin ako nag-ready na accommodation namin. Walking ang balak namin ngayon kasi i-book namin sa Agoda, malaki rin ang tax but efficient dahil all you need to do is go there na lang. 5 hours higit pa ang biyahe namin pa Botolan at medyo masakit-sakit pa sa likod to. Madadaanan namin ang kahabaan ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Olongapo at Zambales. Pero sanay naman kami. Medyo malapit na kami sa Pampanga nito, kaya nakakaramdam na kami ng gutom. Sarap pa naman kumain pagpagod. Nagtitingin-tingin na kami ng mga kainan kasi halos magliliwanag na rin. Huh? Wow! Yan talaga gusto niya, di. Hamster. Na-miss niya na si Hami. Siya, McDonald's Pampanga. Wow! Ay, kailangan pa pala siya i-fix, no? ayusin mo. Ito pa pala, oh. Ay, ba't yan? Number 6. Upon asking, akala namin yung hamster ay available. But this is normal naman, kaya we understand. And buti na lang nagustuhan niya ang pet na available. Ate, cute naman yan. Yan, lipad siya. Mangantana! Iba talaga ang coffee McDo. Kala mo talaga di nakakapag-coffee sa unit. Yung tipong pagod ka, tapos susulitin mo yung ganito. Yun, si Macdo! Nasa Macdo, Pampanga na ang baby ko. Takot na si Macdo. Nakakatakot si Macdo. Dad, nakakatakot daw si... 9 a.m. na, pero 10 a.m. pa ang opening na bibilhan namin ng helmet. Kaya hinintayin namin. Excited din si Daddy kasi kanyang helmet ang bibilhin. Hindi ka na. Bago ko ng helmet. Ano yan? Para saan yan? Ah, Kaso masyado malaki ito, mahal. ha? Kailangan natin iwan ito. Gagamitin mo na ba sir? Sinundo na namin si Aya sa bahay ng tita niya sa Manggahan at bumiyahe na kami agad papuntang Botolan. Para kami na jet lag. Kain muna, tas pahinga agad. And we booked the hut for 3 days and 2 nights. Mostly 3 days, 2 nights talaga para ma-enjoy namin yung lugar. Kumbaga, no beaten moment. It's 5:49. Sobrang agad. Moana! Ayun na, baby! Ready? Ready? Love you. Wala yan. Next time sama na awi.
sa bayan ng Botolan para bumili ng ulam. Bumili ko yung ulam. Sana may hipon. Pang ihaw. Ang sinigang. Yes, bagong helmet! Eh! Hindi makapagsalita na maayos kasi ipit na ipit yung mukha. Yes, yan. Baka naman. Pala desisyon kami kaya nagmotor kami pa Lake Mapanuepe. Malayo-layo pa kasi Botolan to San Marcelino. Wala kaming dalang gamit kasi mamamalengke lang sana kami sa Botolan Market. Adventure to kaya go lang ng go. I know my husband will keep us safe. Walang flood control, di. Pero nakakatuwa yung mga resort, di. Nakaangat talaga sila. Away lang ang Botolan Public Market from Good Guys Beach Resort. Mapa 2 wheels or 4 wheels pa yan. Super tipid. Nasanay na lang talaga kami sa biglaang yaya. Minsan kung ano pa ang hindi planado, yun pa ang masaya. Kaya in our 20s, hayaan yung sulitin namin to. We know our responsibilities. Kapag bumabiyahe kaming mag-asawa na dalawa lang kami, we make sure na trusted people ang nakapalibot sa mga kids. Parents also needs time to take a break. Adulting is hard, no? Isipin mo, wala kaming helpers at home kasi di namin afford yon. Working kami while taking care of 2 kids. It takes a village to raise a child talaga from an African proverb. Dinadaanan namin ngayon ang Bukaw Bridge. Puro lahar at ang ganda ng view. Mapapahanga ka talaga sa mga ganito. Nature's art, ika nga. Kaya sana ingatan natin at di ito maapektuhan ng dredging. Nadaanan na rin namin ang bayan ng Kabanggan, San Felipe at San Narciso. Nakalampas na rin kami sa Makulkol Bridge and here's the exciting part. Loma, tiray! Tusok ako. Ay, ayan. Kasi di tayo dadaan sa kanya, no? Yan yung bridge na dinaanan namin gamit yung kulong-kulong, oh. Ayan, oh. Ayan yung bridge, oh. Parang ayos pa naman yung bridge eh, no? Ah. Pero naalala mo, lumabas tayo sa San Felipe nung pauwi tayo, na? Oh. Sakit lang pala sa binti dito. Kailangan talaga nakapants ka. Taas oh. Tingnan mo oh. Oh my God! Taas ka, no? Hindi tayo sa ibang bansa. Yung Arauca Hanging Bridge na kulay pula ay nasira na. Way back 2023, nakapagkolong-kolong pa kami. Sa Lake Mapanuepe kami nag-honeymoon after our wedding. Buti na lang sinulit namin yon kasi grabe yung adventure namin. Daming baka oh.
Pwede kaya tayo mag-uwi na isa? Isang baka lang, di. Pang ulam mamaya, pang nilaga. Dito lang si Aya, dito yung baka. Awakan ko, no? Nakaupo din yung Ang baka. dami, oh, ayan, oh, ang daming baka. Kung makikita nyo, ayan. Yan, oh, ang daming baka. Grabe. Kasya pa dito si Aya, sa harap. Tapos dito yung baka. Hindi, pwede rin. Ganun lang yung baka. Sa sobrang lakas ng hangin, hindi na naririnig ang boses ko. Last na punta namin, ginagawa pa ang bridge at bawal pa dumaan. Ngayon, different scenario. Buo na to, pero sa hanging bridge na pula naman, ang di namin nadaanan kasi sira na sa mga bagyong dumaan at delikado. Ito, oh. Nakatingin sila sa atin. Hoy, may mga foreigner. Uy, May mga tao. Puro tayo baka dito. May mga tao na pumunta. napunta Binibisita namin kayo kasi ang cute-cute. kami, ano, sito. Hindi yan sheep. Baka pa din yan. May ano lang siya. May lahi lang siya. Iwan naman tayo. Hindi, ayun na si daddy mo. Si daddy na una kasi lumilibing dito. Mahirap mag-drive dito. Puro lahar. Oo. Gusto mo ng nilaga? Ano? Nilaga ulam natin. Mm. Ayun oh. Kuha tayo isang baka dyan. Uy, Para may ulam tayo. Kala ko ba gusto mo yung ganyan? Aalaga tayo kahit one lang. Nakatuwa naman dito. May naabutan kaming nag-avail ng tour at sinundan na lang namin. May bayad yun, kaya para-paraan na lang kami. Wala kaming map at konti na lang din ang bar ng phone ni Daddy. This is normal na we face challenges like this. Ang importante, may strategy. Yung nasa unahang motor namin ay mga Aita. Tinanong namin kung papunta sila sa Lake Papanuepe at sumunod na lang kami. Ano? Paano? Ang arte mo. Manang-mana na. mami. Naiakap mo yung tao. Ano ba yan? Wala na yan, nak. Make a wish. Uy, ha? Ang laki ng pagbabago ng Lake Mapanuepe. Hindi ganito yung last na punta namin. Kasi Lagi si nandyan pa yung Eagles Paradise. Dyan pa, oh. Tapos yung mga parang kubo-kubo na pinagstayan namin nandoon. Kaya nakakapanibago. Tapos may floating restaurant pa dyan. Pero okay na rin siguro yun for the protection of the environment. walang laman yan. Kukunat-kunat. Coconut. Ando. Pogi. Psst. I love you. Kita nyo ba yung bundok na yan?
Akala mo hindi totoo. Oh my God. Grabe, oh. Sobrang layo ng pagbabago ng Lake Mapanuepe. Nung nandito kami, honeymoon namin, tsaka anniversary, dito kami nag-celebrate. Wala na yung mga kubo doon. Dito, parang campsite na lang. Pero okay din yung ganito, no? Daddy, smoke mo ba yan? Smoke mo yan eh. Para hindi masyadong madaming structure dito sa may Lake Mapanuepe. Napoprotektahan pa rin yung lugar. Oh. Ganda-ganda dito. Sobra. Switzerland ng Zambales. Daddy, dito. Switzerland? New Zealand pala? Naulan na. Naulan na, nakakabalik pa na. Wala rin kami food. Mukhang kailangan namin mga aso. Mga aso. Kumuha ng ano doon. Ng baka. May client ka doon. Sinasira ako dito. Doon natin tirahin yung baka sa gitna ng dito. Daddy, tingnan mo. Bad yun, bad. Yung aso doon. Paano kami makakabalik sa resort? Hindi pa nga kami nakabili ng sugpo tsaka seafood. Ay, sugpo tsaka crab. Ayan, umuulan na. Oh my God. Ay, doggy. Ay, Whitey. 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 Inabutan na kami ng napakalakas na ulan. After we explore the area at mag-reminisce, nakicharge lang kami saglit. Ang mabait talaga ng mga kapatid nating Aita. Ayaw pa kami pagbayarin sa pag-charge. Nung makuha na namin yung phone, bumiyahin na kami pabalik sa Botolan. Medyo madulas na at tataas na ang ilog pero di kami nagpatinag. Magaling driver ko eh. Ako ang tagatulak ng motor pag kailangan umahon. Kahit medyo madulas ang dinadaanan namin, ini-enjoy na lang namin ang ride. Mas okay na may OBR talaga pag pupunta dito para may tagatulak pag lumibing ang gulong or di makadiretso sa ilog. Ganun ata ako kalakas na passenger princess, no? Patawa-tawa lang yan, pero masakit na ang balakang sa humps at madulas na area. Samahan mo pa ng nginig sa lamig dahil sa biglaang pag-ulan. Oh, ayan o. Dami yung grrr. Ang ke. Ayan na. Nakasurvive kami. Kukulog pa. Makita mo yung ilalim, ano? Nakakatakot eh. Grabe, ang taas. Nakikita niyo yan? Ang taas! Oh my God! Daddy, natatakot ako. Ang taas. May falls na siya, oh. Eh, Daddy, isang A nga dyan. Eh. Ibang A yan eh. Na-survive na. Na-survive yung ano. Grabing lahar na dinaanan. Hindi ako makapag-video. Ang hirap pag-video. Baka madulas kami. Kasi ayaw. Yes! Nakapunta na rin Lake Mapanuepe. Alam mo na, meron na tayong campsite, Dad. Ito na yung magiging campsite namin. Mag-camping Lake Mapanuepe talaga yun. Kaya let's go na. Uwi muna kami sa Botolan. Tara Layo na, pa. may dadaan. Okay. Wait lang. This is our third day at tulog pa ang mga alaga ko. Kaya nag-ready at nagluto na ako ng breakfast namin. Kasi maya-maya uuwi na rin kami. Nakaugalian ko na talaga na gumising ng umaga pag ganitong bumabiyahe. Kasi kailangan kumilos para may breakfast. Tulog pa sila. Sarap na mga tulog ng mga baby.
Nanood na lang ako ng K-drama habang hinihintay ko silang magising. Nilibang ko na lang ang sarili ko kasi alam kong matagal pa bago sila gumising. Ready na ang mga kakainin pati kape. Gustong gusto kong sinusulit ng mga ganito. Kaya siguro automatic kahit walang alarm naging gising ako ng maaga. Ayokong masayang yung binayad ko. Pero nasusulit naman ng pahinga sa trabaho. Buti na lang gising na si Aya, kaya pinag-almusal ko na siya sa kubo. Sakto siya kasi 7 AM in the morning open na rin ang swimming pool. Kala mo pinakawalan na pawikan kasi gustong gusto niyang mag-swimming. Dati kahit mababa lang, takot siya na siya lang pero ngayon kayang-kaya niya na with salbabida. Aya. Taas niyan na ka. Galing nga, marunong na. Play kayo, ya. Kaya niya na talaga mag-swim. Ang bilis talaga ng development ng mga bata. Ganitong memories at experience ang maipamamana namin sa kanila. Kasama na yung kung paano gumawa ng paraan kapag may problema. Galing. Oh, ano yun? Wala yan. Sand lang yan. O sige na, go. Best po yan. Arte. Arte mo. Hey! Galing ah. I will show you the rates of Good Guys Beach Resort. Very affordable talaga. May swimming pool na kung sawakan na sa dagat. May resto din sa loob kung gusto mong magpaluto. At di na kayo kikilos sa mga foods nyo. Katabi ang Good Guys Beach Resort ng kilalang Sundowners. 800 pesos lang ang mini hut na in-avail namin for one night. Sa Agoda kasi around 1K, kaya sulit na rin.